here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands, let the King of glory come. Jesus, Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands. We lift our hands. Let the King of glory come. Jesus be lifted high. Come on, say, go, go, go. Come on, shake your heels. Come on, come on. Hey, hey. Stone have been taken away. Our God is risen from the grave. He has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen from the grave. Come on, sing. Hey! Our pain had been taken away. Nire-recall natin yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So ngayon po, sino po dito yung gustong mag-share na pag ni-recall mo yung life mo, yung dati mong buhay, yung situation mo, iba na ngayon. Ano yung dati mong situation na binago na ni Lord ngayon? Sige po, sino po gustong mag-testimony? Ano yung ginawa ni Lord sa'yo na maganda? Na ganito lang, ganito ka dati, ganito yung situation mo, pero ngayon binago na ni Lord. Sino po gustong mag-share? Dati, maitim ka, ngayon maputi ka na. Meron ka ng pang-kojic. Sino po gustong mag-recall ng ginawa ng Panginoon na naging mabuti talaga siya? Kasi dati ganito yung situation mo, pero ngayon, iba na yung sitwasyon mo. Sino po dito yung binless ni Lord? Sige, si Angeline po. Yung nung Sunday po, 'di ba, yung message ni Pasem. Talagang lahat ng mga Pasko po dati, naalala ko. So, ayun. Bali, marami po. Pero pinaka-tumatak po sa akin yung kapag po, nagkukulang po kami financially. Dati hindi namin alam kung saan po kami kukuha, saan nangungutang. Ngayon po, mas napoprovide po ng Lord yung mga needs namin, especially po sa pag-aaral po ng anak ko. Tapos po, marami po siya. Tapos, dati po hindi ako marunong maghayo. Ngayon, online, mga taga Pampanga, nahayuan ko na. So, ayun, praise God po. Natutuwa lang ako kasi mabuti pa talaga yung Lord kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Yun lang po. Amen. Sino pa po gusto mag-share ng kabutihan ni Lord? Si Ian. Ayan. Yun, ah. Dati po, Hindi, gusto ko lang, kasi nung Sunday nga, medyo naiyak po talaga ako nung Sunday kasi nung naalala ko yung dating buhay namin ng mga magulang ko, yung nanay ko po kasi dati, labandera, para lang po makaraos kami. Tapos, para lang ako makamerienda, punta ako sa mga barkada ko, sila Paul yan. Alam nila Paul yan, nila Daniel, na makikikain ako sa, tapos wala dyan po sikat. Kundi pagka wala sila Tito Unyo, magluluto kami ng noodles ni Kenneth para lang magkaroon ng laman yung tiyan ko. Pero ngayon, no, sobrang blessed ng Lord kasi talagang ngayon kung saan kami kumakain. Yeah! Minsan libre pa. Hindi, yeah! Lang, nakakatawa kasi napakabait ng Panginoon, lalo na
lalo na, nung nilakaran namin yung katuwiran para sa Lord, talagang nakaka-bless. Tapos, hindi lang naman yun, dati naglalakad lang kami, ngayon may sasakyan na, di ba? Tapos kung yung bagay na hindi ko na-appreciate masyado noon, nung Sunday, na-appreciate ko na talaga. Dati wala akong asawa. Ngayon may nagmamahal na sa akin. Yeah! Ayun lang po, praise God. Amen. Sino gusto mag-share? Si Ate Nova. Ako po dati si Jason, mula Mayto hanggang San Isidro, naglalakad siya. Wala siyang pamasahe. Pero ngayon, praise God, may kotse na siya. Amen. Sino pa po gusto mag-share? Alam niyo po yung kasi nung last Sunday, kasi naalala ko yung song na Been So Good. Kasi sabi doon, kapag daw naiisip niya yung kabutihan ni Lord, yung faithfulness niya, lahat ng ginawa ng Panginoon sa nakaraang buhay niya. Sabi niya, you have been so good. Sabi niya, talagang naging mabuti ka, Lord. 'Di ba? Kapag pag maaalala mo lang, kung sabi nga nung Sunday, pag ni-recall mo lahat ng ginawa ng Panginoon, masasabi mo na you have been so good talaga. Masasabi mo, Lord, talagang mabuti ka Kasi ganito yung ginawa mo, dating ganito yung situation mo, pero iba ka na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na ngayon. Sino ba po gustong mag-share? Konti na lang. Meron pa ba? Ayan si Myra. Akin po, magjo-joke hindi daw makabi ng lipstick yung nakakabili. Pero joke lang po. Ano po sa akin gusto kong, yung number 1 na pinakita sa akin ng Panginoon na na-receive ko sa buong buhay ko is yung salvation. Kasi hindi ko makita yung buhay ko kung hindi ko nakilala si Lord. Kasi nasa moment ako ngayon na hindi na yung expectation ko magkaroon ako ng malaking bahay. Pero, yun, thank you Lord kasi naranasan ko na ma-receive yung kaligtasan sa buhay ko. Kasi naniniwala ako na kung meron man dapat asamin ng lahat sa mundong ito, yun na yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Kaya iyon po, thank you Lord. Amen. Pwede natin palakpakan si Lord sa kabutihan niya. Nakakatawa kasi yung message ng Sunday, di ba? Wala na ba? Last call. Sino? Sinong Bessie daw? Si Ate Jen. Ayan, siguro ako hindi lang personal pero sa buong family namin kasi 7 kami magkakapatid and yung pag-aaral po namin ay ginapang lang talaga. And naalala ko nung time na nagtatrabaho ko habang nag-aaral, naglalakad ako nakapang nursing uniform, no? Tapos naglalakad ka lang. Yung parang, di ba, parang sa iba, parang nakakahiya kasi nurse ka tapos ganyan, yung, kumbaga, ganon. Tapos, pero hindi ko siya hindi ko siya tiningnan na ganon kasi gusto ko makatapos. And sa lahat ng paghitas, yung isa pa pala is, kapag kumakain ako nung college, ang baon ko lagi, nagbabaon, college po ako, nursing student, pero kasabay kong kumakain sa canteen yung mga high school students and sila, nakakabili sila doon sa canteen. Pero ako, sabi sa akin ng best friend ko, ano ba naman yan, hotdog na naman yung ulam mo. Yung gano'n, parang yung buong pag-aaral ko po, dinaos ko talaga, pero hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. And ngayon ko lang na-realize na kasama ko pala si Lord. Kaya pala kahit ganun yung way ng pamumuhay namin dati, yung pagtitiis na naranasan naming magkakapatid. Hindi lang po ako, kahit yung mga kapatid ko, ganun yung namin. College kami, nagbabaon kami. And hindi naging mabigat sa amin yun kasi kasama ko pala si Lord ng mga panahon na yun. And ngayon, hindi ko na kailangan maglakad kasi afford na namin mag-tricycle. And ayun, kahit na hindi ko man na-pursue ngayon yung career ko, thankful ako sa Lord kasi napoprovide ng asawa ko yung pangangailangan namin. Dati, in pain pa yung heart ko kasi sabi ko, ano ba, Lord, akala ko ba gusto mong maging nurse ako? Pero nakita ko ngayon yung ministry ko pala ay maging nanay. And salamat sa Lord kasi kahit nasa bahay ako, andito yung fulfillment sa puso ko na nakapag-provide yung asawa ko and at the same time, naalagaan ko yung buong pamilya ko and hindi lang yon pati yung mga parents ko and yung mga kapatid ko, natutulungan ko din sila. Sobrang hindi lang sa akin, pero sa buong family namin po ay dumaloy talaga yung pagpapala ng Panginoon. Ngayon ko lang siya nakita talaga. Praise God.
Amen and amen. Siyempre gusto ko rin mag-share kasi natutuwa po ako, hindi lang sa family namin, pero yung buong angka ng Torres. Kasi from dati pa, ang touring kasi talaga sa side namin talaga is mahirap talaga yung tinitingnan talaga na medyo mababang estado talaga. Pero nakakatawa kasi yung mga pinsan namin, nakaka-graduate na talaga, nag-graduate na. Iba may mga sasakyan at pag nakita niyo yung mga nasa harapan, puro may di sasakyan na. Nakakatawa kasi parang kung titingnan mo lang yung bad side, talagang mababad trip ka, di ba? Pero pag kahit na may may pangit na nangyari, kapag naging faithful ka sa Panginoon, talagang faithful si Lord na ibibless niya tayo, di ba? Kailangan lang nating magtiwala sa Panginoon. Kailangan lang natin sumunod sa Kanya at lumakad sa kabanalan. Naniniwala ako hindi tayo ilalaglag ni Lord. Amen po ba? Kaya po sa awitin po natin ngayon, tulad ng ulan, pagpapala niya ay bubuhos. Sino po gusto ng blessing? Lahat naman tayo gusto ng blessing, di ba? Kaya pag malakas ang praising natin, talaga nalulugod si Lord kapag po binibigay natin yung lahat sa atin. Amen po ba? Kaya po sa pagpuri natin sa Kanya, ibigay po natin yung buong heart natin sa Kanya. Sige po tayo po ay umawit sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sige po, kung meron man tayong mga pangamba pa sa ating mga puso, sabi nga po dun sa awitin natin, huwag nang mangamba, sa Kanya tumawag na. Kaya lahat po tayo ay ready na papurihan ng Panginoon, bigyan ng pasasalamat ang Panginoon sa lahat ng Kanyang ginawa. Sige po, ating pong ipalakpak ang ating mga kamay. Ilakas natin yung mga tinig natin, parinig natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Wag nang mangamba, sa Kanya'y tumawag na. Walang sino man ang nagtitiwala, ang nagkukulang. Ito ang tamang panahon upang purihin ang Panginoon. Si Jesus ang Hari, itatanghal sa buhay ko magpakailanman. Come on, church! Tulad ng ulan, pagpapala niya'y bubuhos. Taas ang kamay, ating tanggapin. Tulad ng ulan, pangyarihan niya'y kikilos. Masaganang nga niya'y matatamo. Tulad ng ulan. Muli po natin awitin, huwag nang mangamba. Huwag nang sabihin mo nga ito sa katabi mo. Sa Kanya'y tumawag na. Walang sino man ang nagtitiwala, ang nagkukulang. Sige, kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, ito ang tamang panahon upang purihin ang Panginoon. Si Jesus ang Hari, itatanghal sa buhay ko magpakailanman. Come on, we sing. Tulad ng ulan, pagpapala niya'y bubuhos. Taas ang kamay, ating tanggapin. Tulad ng ulan, pangyarihan niya'y kikilos. Masaganang nga niya'y matatamo. Tulad ng ulan, pagpapala niya'y bubuhos. Taas ang kamay, ating tanggapin. Tulad ng ulan, pangyarihan niya'y kikilos. Masaganang nga niya'y matatamo. Tulad ng ulan. Sige po, sabay-sabay natin. Sabihin ko with faith, Panginoon. Masdan mong mga halaman at mga ibon, di pinapabayaan. Alalahanin ay limutin na, siya'y sapat para sa lahat. Sige po. Masdan mong mga halaman at mga ibon, di pinapabayaan. Alalahanin ay limutin na, siya'y sapat para sa lahat. Sige, let's all declare. Masdan mong mga halaman at mga ibon, di pinapabayaan. Alalahanin ay
great, O God. Hallelujah. Hallelujah, God. Sama-sama kami, Panginoon, sabay-sabay namin i-declare how great you are, Panginoon, sa aming mga buhay. Walang makakapantay sa kaya mong gawin sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, let's sing. The splendor of the King. So worship the Lord. Clothed in majesty, let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Sige po, let's sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Hallelujah. Age to age you stand, Jesus. Age to age you stand. And timeless in his hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. We say, how great is our God. Yes, you are. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Oh, we declare you are. How great, God, is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. We declare you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. We all declare you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Let's sing. There's the name above every name, Jesus. You're the name above all names. You are worthy
every name, Jesus. You're the name above all names. You are worthy, Jesus. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. You're the name above. Sige po, patuloy nating awitin ang kadakilaan ng Panginoon. How great. Awitin po natin ang buong puso. Yes, Jesus, you are great God. And all will see how great, Minsan pa, how great. is our God. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Thank you, Jesus. You are great God. You're the name above every name, Jesus. Lord, yung pangalan mo ay higit pa sa kahit na anong pangalan na alam namin, Panginoon. Pangalan man ito ng sakit, pangalan man ng karamdaman, pangalan man ng mga sakuna, Panginoon, pangalan man ng mga trahedya, pangalan man ng mga pangyayari, Panginoon. Mas higit yung pangalan mo, Panginoon, sa mga pangalan na ito, Lord God. In the name of Jesus. Lord, lahat ay yumuyuko sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay sumusunod sa iyo, Panginoong Jesus. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ay kakampi namin, Panginoon. Mas higit ka, Panginoon, kaysa sa nasa sanlibutan, Panginoon. Kaya hindi kami dapat mangamba, Panginoon. Dahil ikaw ay isang dakilang Diyos, Panginoon. Isa kang buhay na Diyos, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Dahil patuloy nga na pinatunayan mo yung kadakilaan mo mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Mula pa nung unang lahi, Panginoon, hanggang ngayon pinapatunayan mo yung kadakilaan mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming namamangha, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon. At ginagawa mo pa sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa salvation na na-receive namin, Panginoon. Sa grace na binigay mo sa amin, Panginoon. Hindi man namin deserve, pero niligtas mo kami. Namatay ka para sa amin, Panginoon. Salamat. Sa gabing ito, patuloy nga na dalangin namin na pangunahan niyo po kami ng banal mong Espiritu. Samahan kami sa kabuuan ng gawain ito. Bigyan kami ng kaunawaan sa iyong salita. Ihanda ang aming mga puso sa pagdinig ng iyong salita. At ito, Panginoon, ay magawa namin, Panginoon. Pagkat ito yung gusto mo, na hindi lang kami tagapakinig, kundi mga tagasunod, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabing ito, gawin niyo pong magkaroon kami ng expectant heart, Panginoon, na meron ka pong gagawin sa buhay ng bawat isa. Sa iyo lamang namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord at maupo na tayo lahat dito sa harap sa mga walang ganap. Dito na po tayo sa upuan. Praise God. Welcome po sa mga kasama natin sa online, sa Facebook Live. Talahin po namin na talaga ma-experience nyo yung Word of God, yung presence of the Lord. And pwede nyo pong i-share ito sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, yung ating pong live stream sa gabing ito. And syempre po, hindi natin papatagalin, patatawagin na natin ang magme-mensahe sa gabing ito. Ready na po ba tayo?
Sabi mo sa katabi mo, nasa na yung Bible mo, nasa na yung notebook mo, nasa na yung heart mo. Higit po sa lahat, dapat ihanda natin ang ating mga puso. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, makinig kang mabuti. Huwag kang magsasalita hanggang pag-uwi. Okay, tawagin po natin ang magmemensahe. Isa po siya sa primary leader ng ating church, isa sa masipag na primary leaders, and syempre siya po ang head ng maintenance. Sila po ang nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating church. Tawagin na po natin. Walang iba kundi si Myra Figueroa. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, hello po sa mga kasama po natin sa online. At syempre, hello din po sa mga kasama natin dito sa ating physical church. Amen. Amen. So bago po tayo mag-proceed sa ating pong mensahe para sa gabing ito, niyahan muna natin ang ating Panginoon upang tayo ay pangunahan. Tayo muna ay manalangin. Sige po tayo ay manalangin namang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Patuloy po, Panginoon, na nagpapasalamat kami na meron pa din kaming gawain ng Disciples Night. Salamat din po sa pribilehiyo, Panginoon, na makapagtipon-tipon kami, makapakinig kami, Panginoon, at patuloy na ma-apply po namin ito sa aming buhay. Holy Spirit, patuloy na ina-acknowledge ka po namin sa lugaring ito. Malaya kang makapanguna, malaya kang i-lead, Panginoon, ng bawat isa. Patuloy po na itago mo lamang ako sa iyong likod. Ikaw po ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Salamat, Lord. Patuloy na ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan. So, muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ay, sorry. Magandang gabi pala. Ayan. So, tayo po ay dadako na sa mensahe ng Panginoon at kung di ako nagkakamali, tayo po ay may bago ng series. Ayan, at ang ating pong series, ayan, sige nga po, basahin po natin. Ayan, so ito po ang series title natin, The Lord is Our Shepherd. At saan daw po natin book makikita itong talatang ito? Ayan, so isunod na rin natin yung ating message title. Ayan, we lack nothing. Ayan. So, the Lord is our shepherd, we lack nothing. So, excited na po ba tayo? Alam ko maraming makakarelate sa mensahe po natin ngayong gabing ito. Ayan. So, sa ating pong objective, sige nga po, basahin po natin. Upang makapagtiwala ang bawat isa na hanggat si Jesus ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. So kung mapapansin po natin, ano daw po yung mga series natin nung mga nakakaraan? Patungkol daw po saan? Persecution. Ayan. So yung persecution daw po ay bahagi daw po ng end times. Tama po? At alam niyo daw po, bakit daw ito yung topic natin? Kasi naniniwala tayo na sa panahon natin po ngayon, pahirap ng pahirap ang buhay. Naniniwala po ba kayo? Ayan. Kaya pala ito yung objective natin. Upang makapagtiwala ang bawat isa na hanggat sa Jesus ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. So sa panahon natin, hindi po natin mapipigilan yung mga pagtaas ng mga bilihin, ayan, yung mga nangyayaring kakulangan, sa madaling salita. Pero dito po sa mensahe natin sa gabing ito, merong mga kakulangan na mangyayari. Pero sabi nga po, hanggat si Jesus ang iyong pastol, hindi tayo magkukulang. Gusto niyo po ba yon? Amen. So, sabi po dito sa ating introduction, ayan, sige nga po, naranasan mo na bang mabalisa? Tanong mo nga sa katabi mo, na-experience mo na bang mabalisa? Ayan, tanong mo yung katabi mo na kinababalisaan mo nung time na yon. Ha? Ayan, naglagay po ako ng mga picture dyan. Nakikita niyo po? Nakikita niyo po? Ayan. So, una pong nilagay ko is yung bill ng kuryente.
Ayan, sino po dito nagulat? Dumoble yung bill. Nung nakaraang buwan, ganun lang yung halaga. Pero nagulat ka, bakit ganun kalaki eh? Tapos, ngayon, nagwo-worry ka kung saan mo kukunin yung pambayad na yun kasi naka-budget na. Alam ko na ganito lang yung babayaran ko. Ngayon, saan kukunin yung kapupunan nung tinaas? Nagigets po natin? Ano pa? Yung mga school supplies. Ayan, isa pa din yan na maaari natin ipag-alala. Malapit na yung pasukan. Iniisip natin saan tayo kukuha ng pambili ng mga gamit ng mga bata. Ilan po anak nyo? Lahat po yan magbibili ng gamit. Tama po? Ayan, ano pa? Yung mga kakainin po sa araw-araw. Trabaho. Baka meron dito nababalisa dahil walang work. Ayan. Sunod, utang. Ayan, nababalisa, daming utang. Kababayad lang, utang na naman. Nagigets po natin? So, pangalawa pong introduction natin, ano ang ginagawa natin kapag tayo po ay nababalisa? Sige nga po, pakitanong ulit sa katabi. Ano yung ginagawa mo kapag nababalisa ka o nag-aalala ka? Nagkakape. Ayan, so naglagay din ako ng mga example. Nakita niyo po yun? Ayan. So yung picture po na yun, hindi po siya nagda-drugs. Pero yung picture po na yan, hindi po siya makatulog. Ayan. Ano pa? Tulala. Kasi hindi niya alam kung saan niya kukunin yung pambabayad niya. Ano pa po? Nag-overthinking na siya. Ano pa? Cellphone. Para kala niya, makakaiwas siya sa pagkabalisa pag scroll siya ng scroll sa cellphone. Pero hindi naman. Ayan. So sabi po dito, bakit nga ba nababalisa ang isang tao? Sabi po dito, maaring iniisip niya na siya'y kukulangin. Kaya ito po yung introduction natin. Kadalasan po, bakit nakakaranas ng kabalisaan ng isang tao? Kasi feeling niya, kukulangin siya. Tama po. Sabi pa po dito, pero ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po dito? So, pasok po tayo sa ating key verse. Basahin po natin sa mga awit 23 verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Di ba? Amen. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito yung nakikita ng natural na mata natin. Ang daming utang, ang daming bayarin, ang daming gastusin. Piling natin, kulang. Magkukulang tayo. Pero praise God, dito po sa mensahe natin, makikita natin na si Jesus ang ating pastol. Ayan. Ano daw po? Ayan. Si Jesus ang ating pastol. So, babasahin ko po yung message natin sa gabi pong ito. Ayan. Sige nga po, sabayan niyo po ako. The Lord is my shepherd. Every Hebrew knew that means He walked ahead of us and meets every danger first, and He knows where to bring us each day. We follow. So, ang nag-ano po nito, si Pastor Warwick. So, nung sa lugar daw po nila, meron daw pong tinatawag na literal talagang pastol. Di ba dito naman sa lugar natin, wala tayo talagang pastol? Wala tayong mga tupa. Pero dun po sa lugar po nila Pastor Warwick, meron talagang ganun. At alam niyo daw po ba, nakagaya daw po ng pastol doon sa lugar na yon, ganun daw niya minamahal ang kanyang mga tupa. Naalala ko nga, merong tayong topic dati. Yung mga pastol daw, ang ginagawa daw nila kapag daw yung tupa ay malago na, yung kanilang mga balahibo, hindi na kasi nila makikita yung daraanan nila. Ang ginagawa daw ng pastol, binubuhat daw yun. Alam niyo ba yun? Ganun daw. Ano pa? Yung mga pastol din doon, kapag alam nila na yung mga tupa nila ay nasa danger, sila yung nag-iingat o nagpoprotekta doon sa mga tupa nila. Yun talaga yung nangyayari talaga doon sa lugar nila. At sabi pa, doon sa lugar din na yon, yung pastol ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng mga tupa. Dito po, paano natin i-relate? Si Jesus ang ating pastol. At tayo po ang kanyang mga tupa.
At alam nyo, nakita ko lang po nung inaaral ko to yung mensahe. Yung tupa na pinapa-imagine ko kanina sa inyo, na dala-dala yung mabigat niyang balahibo. Hindi niya makita yung dinadaanan niya. Nahihirapan siyang lumakad, pumunta dun sa patutunguhan niya. Parang mga tayo. Alam niyo yung nag-aalala tayo, ang dami ng dinadala nating mga problema, mga kakulangan na inaalala natin na kung paano masusolusyonan. Tayo yun eh. Nagigets po natin. At alam nyo, nakakatuwa, nakagaya nung pastol na yon, tayo po ay binubuhat ng Panginoon. Alalahanin natin yung panahon na ang bigat-bigat ng problema mo, feeling mo wala kang mapagkukunan, pero merong biglang dumating. Nagigets po natin? Alalahanin din natin yung mga panahon na nandoon tayo sa kapahamakan, pero iniligtas tayo ng Panginoon. Alalahanin din natin yung mga panahon na ang dami-dami nating pangangailangan. Hindi natin alam kung saan natin kukunin to, kukunin yung ganito, yung kukunin yung ganyan. Nag-provide si Lord. So sa madaling salita, ang galing nung senaryo na yon, akala natin doon lang yon. Pero ganun din pala yung ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin, araw-araw. Kasi siya ang ating pastol. Amen po. Sabi nga po dito, kaya pala sumusunod yung mga tupa. Kasi alam nila na iyon yung pastol nila. Nagtitiwala sila doon sa pastol nila na hindi sila pababayaan. Nagigets po natin. So bakit tayo magtitiwala kay Lord? Kailan ka pinabayaan ng Panginoon? Kailan ka pinagkulang ng Panginoon? Nagigets po natin. Kaya pala pag lumalakad yung pastol, yung mga tupa nakasunod. Kasi alam nila na yun yung dapat nilang sundan. Hindi sila ipapahamak ng pastol na yun. Nagigets po natin. Ano pa po? Pangalawa po natin, hindi ako magkukulang. Positive. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, hindi ako magkukulang. Ayan, basahin po natin yung message din na sinend din po ni Pastor Warwick. Sabi po dito, I lack nothing, meaning He makes sure we have what we need, not always what we want for His purpose each day. So meron po akong tanong po sa inyo. Paano ba natin masasabi na wala tayong kulang? I mean, ikaw, paano masasabi na lahat ay nasa'yo? Wala tayong kakulangan. Paano natin masasabi? Ito ba yung meron ka ng lahat ng meron dito sa mundo? Ito po ba yon? Yung sinasabi po ba dito na wala tayong kulang kapag ka nakukuha natin yung mga bagay na gusto nating makuha? Alam niyo po, paano daw po natin masabi na hindi po tayo talaga nagkukulang? Ito pala yung kakontentuhan sa kung anong meron ka. Kaya pala minsan naiisip natin na kulang tayo. Kasi napakadami nating kailangan. Napakadami nating gusto. Alam niyo, sabi po dito, napakalinaw na sinabi, I lack nothing, meaning He makes sure we have what we need, not always what we want, for His purpose each day. Alam niyo, meron akong bibigay na example sa inyo para mas lalo tayong makarelate. So ito yung nangyari sa akin. Matagal na siya, pero naalala ko lang, pinaalala sa akin ni Lord. Para lang makita natin na yung isang bagay, bakit nakukuha yun ng isang tao. May layunin or may dahilan kung bakit meron siyang ganun. So, nung time po na yun, meron akong cellphone. Iniingatan ko yung cellphone na yun. Hindi ko ina-expect na masisira siya. Tapos kamo, wala pa akong pangbayad para makabili uli ng bago. Iyak ako nang iyak nung time na yun. Kasi nga, hindi ko alam kung paano ko siya mapapalitan yung cellphone. Kailangan ko siya. Umiyak ako nung Lord, gusto ko po ng bagong cellphone. Sabi kong gano'n. Lumipas ang mga ilang linggo, wala pa ring cellphone ng person. Tapos, kinalingguhan, answered prayer, may pinaglumaan.
nakuha ko po yung bagong cellphone. Hindi pala siya bago, pinaglumaan nga. So ngayon, nung time na yon, may sa akin, may nagbigay ng cellphone, pinaglumaan. Pero thank you Lord, kahit may luma, at least may cellphone. Pero alam nyo, nung time po na yon, hindi lang yun yung prayer ko. Nung pinag-pray ko po yon, nasabi ko, Lord, gusto ko po ng kapalit na cellphone. Alam nyo bakit ko hiniling na magkaroon ako ng cellphone? Nandun po yung connection dun sa mga hinayuan at kinoconsolidate ko. Nagigits po natin. Kaya binigay sa akin ni Lord yung cellphone. Merong purpose. Hindi pa pwedeng maputol yung consolidation. Hindi pa pwedeng maputol yung paghahayo. Nagigits po natin. Isa pang example. Si Pas M. Nalala niyo yung bigay kay Pas M nung birthday niya? Ano? Tablet, tama. Alam niyo ba bakit hindi daw bigay? Naniniwala ako na si Lord mismo yung nagsabi dun sa mga nagbigay kay Pas M na tablet bigay nyo. Bakit po? Kailangan po ni Pas M yung pag-monitor sa buong church. Di ba? So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi dito. Bakit may mga bagay na dapat meron yung taong yon? Kasi kailangan pala niya yun. Isa pa, sana all may kotse. Eh yung pala, yung bahay ikaduluduluhan pa. Eh gustong umattend ng church, sige bigyan natin ng kotse yan para maka-attend ng Sunday worship service. Nakikits mo natin. Alam niyo po, isang bagay na pinakita sa akin ng Panginoon, mas masarap na makuha yung isang bagay na kusang ibinigay ng Panginoon dahil deserve mo, kaysa pinilit mong kunin para masabing meron ka lang yan. Dahil gusto mo lang. Nagigets po natin, ulitin ko po ulit, paano natin masasabing na hindi tayo magkukulang, matuto tayong makontento sa kung anong meron tayo. Kung magkaroon tayo ng mga ganito, thank you Lord. Pero kung wala tayong mga ganito, thank you Lord. Alam niyo po yun, kung kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw, praise God. Diba? Alam niyo po, yung mga maliliit na bagay dapat po nating ipagpasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. Amen. At para po sa ating application, so paano nga po ba natin ito may apply sa sarili bilang isang alagad ni Jesus? Ano kaya? Hinga lang. Ayan. Ano daw po? Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Amen po ba? Sino po dito busy? Sino po dito may trabaho, maraming idadahilan para hindi magbalasik? Pero alam nyo, mas maraming dahilan para magbalasik. Naniniwala po ako na maraming mga testimony sa church natin na sobrang busy nila sa trabaho, sobrang dami nilang ginagawa. Pagdating ng submission ng balasik, 100%. At alam nyo, meron akong gustong i-share po sa inyo ng personal testimony ko. Ba't tayo pa ganun? Ayan. So, nung November, December, nalipat po ako ng trabaho. Sabi ko, Lord, thank you. Malapit yung trabaho ko sa pinapasukan ko. Pwede kong umuwi, kung gusto ko mang umuwi, ganyan. Pagdating ng January, nawalan po ako ng trabaho dahil nag-bankrupt yung pinapasukan ko. So, nung time po na yun, nanalangin ako sa Panginoon. Alam niyo ano yung prayer ko noon? Kung ano yung prayer ko nung time na first time ako nagkaroon ng trabaho. Ang prayer ko kay Lord, sabi ko, Lord, gusto ko po kako na hindi pa rin ako mawala sa commitment ko, sa mga ginagawa ko po para sa iyo. Yun yung sabi ko kay Lord. Tapos nung time na yon, yun yung pinagpe-pray ko. Tapos dumaan yung mga ilang 1 month, wala pa rin akong work. Tapos, meron pong nakipag-communicate sa akin na gusto mo bang magtrabaho dito? Yun po yung pinapasukan ko ngayon. Alam nyo ba, na doon po sa pinapasukan ko,
nauna pa sa akin yung schedule ko. Hindi pa ako pumapasok, alam na nila schedule ko. Alam nila na Monday, may day watch. Wednesday, disciples night. Saturday, linis ng maintenance. At di ko akalain na magkakaroon po kami ng mission sa isla. Na-amaze lang ako kasi nga, nung time na yon, ang pinagpe-pray ko lang kay Lord, hindi ako mawala sa commitment ko sa Panginoon. Hindi ako humiling sa Panginoon na, Lord, maawa naman kayo sa amin pag nawalan po ako ng trabaho. Pwedeng di na kami kumain. Hindi yun yung prayer ko. Ang prayer ko, yung commitment ko sa Panginoon ay hindi mawala. At yun yung pinangyari ng Panginoon. At alam nyo po, isa pa din na pinagpapasalamat ko sa Lord, doon ko din po na-experience na magkaroon ako ng increase doon sa sahod ko po. Hindi man ganun siya kalakihan, pero para sa akin, sobrang laki para sa akin yun. Iyon. So, sa bawat isa po, ini-encourage ko po kayo na kaya po nating i-balance. Pwede po tayong magtrabaho habang ginagawa din po natin ang ating 7 duties of a Christian. Maaari po nating unahin yung gagawin natin sa Panginoon at yung mga trabaho natin. Si Lord bahala dyan. Amen po. Kaya nga po sabi dito, piliin na magtiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabalasik. So sa number 2 po nating application, paano naman po ito makakatulong para makapagbahagi ng gospel sa iba? So nilagay ko po dito, mag-share the gospel kahit na maliit na kaparaanan na nililid ng Diyos sa atin. So sino po dito nahihirapan na mag-share ng Word of God pero gusto mo naman? Parang ilan lang narinig ko. Ayaw po ninyo? Amen po. Naniniwala ko na lahat po tayo gusto nating i-share yung ginawa ng Panginoong Yesus sa lahat. At alam nyo po, ito po, nagbibigay ako sa inyo ng strategy na wala po sa ganda, wala po sa haba, wala po sa ganong karubdob na post para po tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao sa paligid natin. So ako po personally, ang ginawa ko lang nag-note sa messenger. So yun po yung nilid sa akin ni Lord. Kasi alam po ni Pasm na mahirap din talagang mag-construct ng message. Pag nagpo-post ako, siguro isang araw kung kino-construct yung ipo-post ko. Ganun ako hirap talaga. Kaya na-amaze ako sa mga magagaling mag-construct ng message. Kay Ate Jen, ayan, sino pa ba? Si Ma'am Judy, ayan. Sobrang na-amaze ako sa mga yan. At kasi ako, hindi talaga ako magaling mag-construct. Pero alam nyo, nilid sa akin ni Lord. Alam nyo ano yung note ko nung time na yun? Sabi ko, Lord, salamat po sa komportabling matutulog. Yun yung note ko. Tapos, nung time na yun, meron palang tumitingin nung note ko. Piniem niya ako, sabi niya sa akin, oh, nakaka-amaze naman yung heart mo. Sabing ganun. Kasi ano siya parang sa iba, hindi siya oh, ano ba yan? Napaka-OA mo naman. Hindi Tapos pangalawang beses, nag-note ulit ako. Sabi ko naman sa note ko, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Iyon yung note ko. Tapos alam nyo, nag-PM ulit yung taong yon. At alam nyo ba na yung nag-PPM sa akin ay prayer request ko na gusto kong makareceive ng salvation. Tapos nung time na yon, sabi niya, paano ba magkaroon ng ganyang klaseng pananampalataya? Yun yung tanong niya sa akin. Tapos doon ako nagkaroon ng pagkakataon na i-share si Jesus sa kanya. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na maipakilala yung Panginoon sa kanya. Tapos, sabi ko, kailangan nyo pong talikuran po yung mga kasalanan nyo. Sinabi ko yun sa kanya. Magsisi po ko, tapos hindi nag-reply. Siguro tagal nagre-reply. Ano kaya kakaisagot? Maya-maya nag-reply siya. Alam nyo ano so yung sagot? Gagawin ko yan. I can do it. Amen. At alam nyo, isa pa din na gusto ko ding mangyari. Amo kasi yun ng mother ko. Yung nanay ko, gusto ko kahit malayo siya, maging proud siya sa akin na kahit anak yan ng Diyos, naglilingkod yan kay Lord. At sa pamamagitan ng amo niya, na-appreciate pala ni nanay yung mga ginagawa ko dito sa church. Alam niyo po yung nanay ko,
ano yan, mag-uusig yan. Inuusig niya ako nung dati pa ako nag-church sa Lord. Dami niya namang ginagawa dyan, di ka naman nagbabago. Ganun yung nanay ko dati. Nung member pa ako ni Ate Krisha kay Pastor Arman, taga-usig ko yun. Pipigilan niya ako, gabing-gabi, aalis kayo. Gawain ba ng babae yan? Ganyan sa mananalita. Alam niyo po, ngayon, kapag ka nagkakausap kami na uuwi yun, sabihin niya, may prayer meeting kayo? May disciples night? Alam niyo yung nabago yung aura niya. Naniniwala ako na malaki yung naging impact nung amo ni nanay sa kanya. At nakikita niya na kahit malayo sa amin, alam mo yun, nakakarating yung mga ganito, ganyan. Kasi nag-share yung amo niya na, uy, alam mo ba si Myra ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo po yun. So I pray po na ma-encourage po kayo na hindi po, kung hindi man natin kayang mag-share the gospel ng actual, post ng sobrang haba, kung ano yung nililid ng Panginoon sa atin gawin natin, may power din po yun. Lalo't galing kay Lord. Amen po. So para po sa ating conclusion, ito last na po. Sabi po dito sa conclusion po natin, kung paanong nagtiwala si Jesus sa Diyos, Ama, noong siya ay nasa lupa. Magtiwala rin tayo sa Kanya na hindi tayo magkukulang. Alam niyo po, marami pa tayong pagdadaanan. Nakasulat sa Bible na magkakaroon ng mga tagutom. Maraming mga beses na mapapagod ka, mahihirapan ka, mababalisa ka ulit. Pero I pray na alalahanin mo na hanggat si Jesus ang ating pastol, ni minsan hindi niya tayo pagkukulangin. Yung alam niyo na kulang na sa mga ibang lugar. Yung kapitbahay mo wala na silang bigas. Nagtatayuan na yung mga buhok nila, kaalala kung saan sila kukuha ng mga kailangan nila. Pero ikaw, natatawa ka pa. Salamat Panginoon na may bigas pa kami. Alam niyo po yun? Panghawakan po natin. Yun po yung katotohanan at hindi po natin mababali ang salita ng Diyos. Si Yahweh ang ating pastol, hindi po tayo magkukulang. Amen. At yun lamang po ang ating mensahe sa gabi pong ito. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Balikan lang natin yung title, si Jesus ang aking pastol. Nakakatawa kasi yung yung sabi doon na hindi magkukulang. Kasi nung tinitinan ko yung verse na yun, sabi doon, ano yun? The Lord is my shepherd, I shall not want, di ba? Wala daw akong kulang. Pero nabanggit nga ni Myra kanina, bakit may mga times na parang feeling mo wala ka nito? Ganyan. So, ibig sabihin ba nun kulang? Di ba hindi? Madalas na-feel natin yung wala tayo kasi may mga times na parang siya ang tawag dito. Hindi talaga nagkukulang si Lord sa mga need natin. Minsan nafe-feel lang natin kasi naghahanap tayo ng mga wala sa atin. Tama ba? Hindi tayo nakukontento kasi Ang mga tao naman ganun Di ba? Pagka nakabili ka ng cellphone, pag nabili ko yung cellphone na to, masisiyahan na ako. Nung nabili mo na, nakakita ka ng parang mas maganda, parang nasawa ka na sa cellphone, parang gusto ko nun, Lord. Bakit hindi ako magkaroon nun, Lord? Hindi mo alam, meron nang binigay sa'yo si Lord. Di ba? Kailangan lang talaga ng kakontento. At kailangan natin makita yung pagkakaiba ng pangangailangan sa luho. Kasi minsan nagreklamo tayo sa Lord, nagkukulang tayo sa ganito. Hindi natin alam yung feeling natin na kulang, wants lang natin or luho lang natin. Lord, ba't wala akong Land Cruiser? Luho na yun, di ba? Ba't wala akong iPhone 17 Pro Max fully paid? Di ba? Luho na kasi yun. Meron ka namang cellphone na ginagamit. So, ibig sabihin ng hindi daw niya tayo pagkukulangin, hindi ibig sabihin na ibibigay ng Panginoon lahat ng luho natin. Ano sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, unahin ninyo ang kaharian ng Panginoon at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong gusto ba o pangangailangan? Pangangailangan. Baka kasi minsan may mga hinihiling tayo na gusto mo lang yun pero hindi naman gusto ni Lord para sa'yo. Tama ba?
or minsan mali yung heart natin. Ang pinoprovide, yung sinasabi na we lack nothing, ito yung bagay na kailangan talaga natin lang. So kaya nga hindi ka talaga mapapareklamo kay Lord eh. Kasi binibigay naman niya yung hindi yung gusto binibigay niya yung pangangailangan natin. Hindi talaga nagkukulang si Lord, nag-aasam lang talaga tayo ng ibang bagay. Tama. Kung babalikan niyo yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay niyo, hindi naman talaga nagkulang si Lord. Meron lang tayong hinahanap na wants natin or mga sarili nating kagustuhan. O baka minsan, kaya hindi binibigay ni Lord kasi hindi pa tayo handa. Tama ba? O baka kailangan pag binigay ni Lord agad, mawala tayo sa Panginoon. Minsan gustong-gusto natin magkatrabaho. Lord, gustong-gusto ko na po magkatrabaho. Gustong-gusto ko na mag-business. Nung nagka-business tayo, nung nagkatrabaho tayo, nawala tayo sa Lord. Di ba? Nagkaroon ka ng trabaho, hindi ka na nakaka-attend. Nawala ka na sa Panginoon. Sabi ni Lord, sige, dyan pa lang pala, bagsak ka na. At pala, di na kita binigyan ng trabaho. Nawala ka patuloy sa akin. At sa susunod, tatanggalin ka din naman sa trabaho, di ba? Mawawala ka din naman sa trabaho. Nawala ka pa sa Lord, nawala ka pa ng trabaho. Di ba? So hindi siya kung talagang iintindihin yung sinasabi ng Panginoon, hindi talaga tayo pinagkukulang. Meron ba ditong 2 days ka nang hindi kumain? Kasi wala ka talagang pangkain. Di ba? Ilang beses kayo kumakain? Meron ba dito isang beses na kumakain sa isang araw? By force? O by choice? Di ba? Meron kasi talagang isang beses lang kumakain kasi choice nila yon. Wala naman atang by force na wala kang magagawa, isang beses ka lang kakain. Wala naman, di ba? Ilang beses kayo kumakain. Tanongin mo yung katabi mo, maming ka na, sabi mo. Tanongin mo, nagmi-midnight snack ka ba? Yeah. Hindi naman talaga tayo pinagkukulang ng Panginoon. Amen po ba? At alam niyo yung maganda ron, meron tayong tagapag-alaga. Meron tayong pastol na nagli-lead sa atin sa green pasture. Yung mga tupa ba, kumakain ba silang spaghetti? Kumakain ba silang ano? Ano yung kinakain nila? Kasi yun yung kailangan nila, di ba? Wala namang nag-cheesecake na ano. May ganun sabihin ng tupa, sawa na ako sa damo. Diba? Pengin ng cinnamon, cinnamon bread. Pengin ng carbonara. Pinapastol ng pastol yung mga tupa doon sa part na yun yung kailangan nila. Walang pastol na magdadala sa birthday yan doon sa mga tupa. Sa mga piyestahan. Diba? Kasi yun yung kailangan nila. Ang kailangan lang natin gawin is magtiwala kung saan tayo nililid ng Panginoon. May mga times na papagawain sa iyo ng Panginoon yung bagay na to. Na Lord, paano yung gagawin ko? Paano yung pamasahin namin? Paano yung ganito? Si Lord bahala doon. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Talagang ang buhay Kristiyano talaga, kailangan ng almost 100% yung tiwala sa Lord nandoon dapat. Kasi yung pagtitiwala natin sa Panginoon, nasusubukan niya sa mga bagay na hindi ka tiwa-tiwala. Alam niyo yun, yung parang mag-aalangan ka. Lord, pag naglingkod ako sa iyo, ano mangyayari sa ganito? Ano mangyayari sa ganito? Kasi paano matetest yung tiwala natin sa Panginoon kung hindi tayo dadaan sa mga ganong bagay? Di ba? For example, wala kayong bigas bukas. Ayan. Paano mo masasabing may tiwala ka sa Panginoon kapag ba alam mong meron ka o pag alam mong kinabukasan wala na, tapos biglang ipoprovide ng Panginoon. Di ba doon nasusubukan yung faith natin sa Lord na kapag yung pagkapa mo ng wallet mo, teka, parang alam ko may pera pa ako para bukas eh. May pambili pa ako ng bigas eh. Wala na. Tapos biglang magluluto ka sana ng pasit canton, pag ganun mo ng gas, walang gas. May kumakatok. Sabi niya, diyan po ba si Jan Espinola? Meralco po. Sabi niya, tanggalin na po yung kuryente ninyo. Di ba? May darating ka talaga sa times na parang zero eh. Pero doon matetest kung magtitiwala ka pa din sa Panginoon o hindi. Madalas kasi sa Kristiyano, kapag dumadaan na tayo sa mga testing, doon tayo umaalis. Umaalis tayo sa kawan.
Parang imagine niyo yung isang mga tupa, kumakain sila dito, naubos na yung damo. So ngayon, gagawin ng pastor, dadalhin niya yung mga tupa. Nadaan sila sa medyo mabato, yung mga tupa. Sabi ng mga tupa, ba't parang puro bato na to? Lilihis ako ng daan. Hindi nila alam, ando na sa kabila yung damo. Makakakain na sila doon. Minsan ganun yung isang Kristiyano. Inilid tayo ni Lord sa isang parte ng buhay natin na parang feeling natin wala na. Pero kailangan natin magtiwala eh. Siguro yung mga nagtitiwala na tupa, hindi kailangan ko magtiwala sa pastor mo. Tala, lakad tayo sa bato. Habang lumalakad sila sa bato, alam nila kasi dadalhin sila ng pastol nila. Kasi yung ating pastol ay mabuti. Hindi niya tayo ililid sa wala. Hindi tayo ililid sa bangin. Wala naman sigurong ganong pastol na literal na ginaganyan yung mga tupa papunta sa bangin. Diba? Walang ganon. Inaalagaan nila yung tupa nila. Ngayon din, ganon din tayo sa Panginoon. Meron tayong good shepherd. Meron tayong mabuting pastol. Hindi niya tayo ililid sa pagkukulangin tayo at hindi niya tayo ililid sa wala. Amen po ba? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay tiwala. Sino po sa inyo ngayon ang merong ikinababahala sa buhay? Na parang feeling ko, paano na to? Paano na yan? Ba't hanggang ngayon wala pa to? Di ba? Magtiwala lang po tayo sa Panginoon kasi po ang ating Panginoon ay hindi nagkukulang kahit kailan. Amen po ba? Kaya nga yung testimony natin kanina, nire-recall natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay mula noon hanggang ngayon. Hindi talaga nagkulang si Lord. Sino lang nagkukulang? Tayo lang. Kaya napapariwara minsan yung Christian life natin kasi kapag dumaan tayo sa testing, umaalis tayo sa Panginoon. Ang blessing ni Lord hindi lang nagtiwala ka ngayon, bukas hindi. Nagtiwala ka ngayon, bukas hindi. Ang blessing ni Lord doon sa mga taong nagtiwala ngayon at nagtitiwala lagi sa Kanya. Diba? Kahit napangit na yung sitwasyon, yung faith mo sa Lord, hindi nawawala. Yun yung totoong faith. Ang totoong faith talagang idadaan ka niyan sa apoy, idadaan ka niyan sa lahat ng pwedeng magpa-test ng faith mo. Pero kapag hindi nawala ang pananampalataya mo sa Panginoon, yun yung totoong pananampalataya. Di ba? Parang sa mag-asawa. Pag totoong mag-asawa, nagmamahalan talaga, dinaan sila sa pagsubok. At kapag bumigay sa pagsubok, hindi talaga, doon na-test yung pagmamahalan nila. Na kapag bumigay sila, or kumapit sila sa isa't isa. Ganon din sa Panginoon. Idadaan ka talaga ng Panginoon sa mahirap na sitwasyon. Pero ang kailangan mo lang gawin, kumapit ka at magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Alam naman natin na iba yung verse na without faith, it is impossible to please God. Hindi nalulugod si Lord. Doon pa lang sa verse na yan, pag sinabing hindi nalulugod si Lord sa'yo, ano ibig sabihin nun? Hindi siya natutuwa sa'yo. Parang na-experience nyo na bang may magsabi sa inyo, alam mo, hindi ako natutuwa sa'yo, ha? Sino sa inyo nasabihan na ng ganon? Alam mo, hindi ako natutuwa sa'yo. Sino nasabihan na ng ganon? Parang ganon pala. Pag wala tayong faith, sabi Lord, hindi ako natutuwa sa'yo, wala kang faith. Di ba? Konting problema lang, alis ka na. Konting problema lang, ayaw mo na umati ng cell group. Konti problema lang, ayaw mo nang maghayo, ayaw mo nang mag-cell group, ayaw mo nang mag-church. Di ba? Ganun ba yung may tiwala sa Panginoon? Hindi. Yung taong may tiwala sa Panginoon, kahit anong na-experience niya, aaten pa rin siya. Naalala ko yung testimony niya na last na to. Sino ba to? Si Pastor Joe ata yun. Si Pastor Joe kasi ay, about sa love life na yun. Meron na siyang partner, tapos parang alam ko na sila, parang engaged na. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya yung para sa kanya. Tapos meron siyang event, parang naghiwalay sila. Tapos meron siyang kailangang pag-preach siya na event, pero sinantabi niya yung nararamdaman niya. Sinantabi niya lahat ng nararamdaman niya para mag-preach. Dire-diretso yun. Ganon kasi sa atin, kapag merong tinetesting si Lord sa atin, napipigilan agad tayo. Pero dapat ang paglakad sa Panginoon, kaya nating isang tabi lahat para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mong i-give up lahat. Kasi pag may problema, may mga struggle sa buhay, lagi ang isinasantabi natin si Lord. Tama ba? Noon, sabi nga sino ba yung nag-post? Nung nagka-problema ka sa trabaho, nung napagod ka sa trabaho pero kay Lord ka na mahinga.
sa church ka nag-leave. Alam niyo yun, napagod ka sa work, napagod ka sa school, pero sa church ka hindi umaattend. Gusto mo kasing mamahinga. Bakit kaya ganun? Diba? Instead na dapat sa Lord tayo, mas nagpupursige tayo sa Panginoon, umaalis pa tayo sa Panginoon. So hindi ganun ang faith. Ang faith, kahit anong problema, kahit feeling mo parang walang naman nangyayari sa life mo, diretso lang sa Panginoon. Ang blessing ni Lord, ang breakthrough ay hindi mabilisan. Tandaan niyo po, hindi porket naging faithful ka ngayon, kinabukasan, may breakthrough na. Baka sabihin mo, oh Lord, magki-faithful ako ngayon. Lord, nakaka-isang week na ako na faithful ako, ba't wala pa rin nangyayari? Lord, ba't nakaka 2 weeks na akong faith sa'yo, ba't wala pa rin nangyayari? Hindi ganun yun. Kailangan, tinetest ka pa din ni Lord. Di ba? Hanggang sa parang malapit ka na sa sukdulan, pero ibinigay mo pa rin ang lahat sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po ba natin mag-sacrifice kay Lord? Kaya po ba natin magtiwala sa Panginoon? Tayo po lahat ay tumayo. So bilang mga Christian po, naniniwala ako na kinakausap po tayo ng Panginoon ngayon. Or marahil bawat isa sa atin or iba sa inyo, mayroon po kayong struggle sa life ninyo. Maging mga personal yung kahinaan, mga personal yung mga dahilan sa Panginoon na nagiging hadlang para hindi mo magawa yung Great Commission, pwede po nating isuko yan sa Panginoon at hingi natin ng tawad sa Kanya. Lord, sa oras pong ito, humingi po kami ng tawad, Panginoon. Sa lahat po ng aming pagkukulang, Panginoon. Sa mga times na hindi po kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. At Lord, sa oras pong ito, Lord God, bigyan niyo kami ng faith, Panginoon. Bigyan niyo kami ng tiwala sa iyo, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. Lord, kung nakaka-experience man kami ng mahihirap, tulungan niyo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Dahil kailan man ay hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, kahit kailan, Panginoon, yung biyaya mo sa amin ay laging sapat. Lord, sa mga situation ng buhay namin na mahirap, Panginoon, hindi ka nagkulang, Panginoon. Salamat, Lord, dahil meron kaming mabuting pastol na ililid kami, Panginoon, sa green pasture, Lord, na hindi kami pagkukulangin sa mga bagay na kailangan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung aming Diyos, isang mabuting Diyos, Panginoon, mula pa noon hanggang ngayon naging mabuti ka sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po yung bawat isa sa amin, Lord, na magampanan po namin, Lord, yung pagiging tunay na Kristiyano. Isang Kristiyano na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Isang Kristiyano, Panginoon, na lubos, Panginoon, yung pagtitiwala, anuman ang na-experience namin sa aming buhay in Jesus' name. Lord, kung meron man sa amin sa gabi ito na merong pagdududa, Panginoon, nire-rebuke po namin ito in Jesus' name. Kung meron mang pag-aalala, Panginoon, nire-rebuke po namin ito in Jesus' name. At dalangin namin na magkaroon po talaga ng totoong pagtitiwala sa iyo, pagtitiwala sa kapangyarihan mo, pagtitiwala sa pag-ibig mo, ano man po ang sitwasyon ng aming buhay. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na magtiwala din, Panginoon, sa iyo, na kami po, Panginoon, ay kaya namin gawin yung Great Commission. Lord, yung makapaghayo, makapag-make ng disciple, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tinawag mo, Panginoon, para po i-share yung Word of God, para po i-share ito sa ibang tao, Panginoon, at maging blessing, Lord God, makapaghatid ng salvation sa ibang tao, Panginoon. Dalangin namin na hindi kami mahadlangan, Panginoon, ng mga personal naming reason, Lord God, para magampanan namin yung Great Commission, Panginoon. Lord, dalangin namin na yung ngayong mga huling araw, Panginoon, magamit mo kami, Panginoon, bilang mga vessel, Panginoon, ng kapangyarihan mo, ng pag-ibig mo, ng pagmamahal mo, ng biyaya mo sa lahat ng mga tao. At maging source din kami ng blessing, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon, at dalangin namin na ikaw pong maitaas sa buhay ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At dito na po natatapos ang ating gawain. So, salamat po sa mga kasama namin sa online. Kita-kita po tayo sa Sunday. Alas 7 or 7:45 po ang ating first service. Ang ating pong second service ay 10 a.m. Ilaman po, God bless everyone. Sa mga nasa church, mag-picture lang po.
with tears in my eyes. I remembered your grace.